So, good morning mga kaaro. Muli, September 20, 2024. Nandito po ako sa aking munting sakahan na kung saan sana ay harvest na. Yan. Pero hindi po ma-harvest dahil po sa ganito ang panahon. Yan, may mga kaunting gusto nang dumapa. Sana ay hindi tuluyang dumapa mga kaaro. Yan. Harvestin na po sana to. Kaso hindi ma-harvest dahil nga sa sungit ng panahon. Sana nga po sa mga next week ay pwede nang mag-harvest, ika nga, dahil po talagang hinog na po ang bunga ng ating palay. So, ito po, yan, may mga parting dumadapa. Yan. Sana hindi tuluyang dumapa para hindi naman po siya masayang. Yan. So, isa lamang po ako sa mga nakakaranas ng mga problema sa mga oras nito, sa mga panahon nito. Alam ko marami dyan. Ito at least kahit pa paano hindi pa naman siya for harvest. Pero ito naman, ang naging problema po nito ay inabot siya ng panahon na habang siya ay namumulaklak ay dumating si Enteng. So kung titignan po natin, ito, yan, nakatayo. Halos wala po itong bunga o halos wala po itong laman. So yan, ilan po kaya ang ganitong uri sa kabuuan po nito? Yan, puro ampaw, ipa po na po ito, ipa. So marami yan. Yan. Ito po ang naging problema. Yan, ito ang problema. Bagamat ito nga po ay panahon ng tag-ulan, timing lang po. Pero itong sa akin, bagamat hindi naman po siya masyadong naapektuhan noong mga nakaraang bagyo, subalit ang problema, kailangan na siyang anihin, pero wala akong lakas na loob paani ito kasi sigurado paano ko naman po siya ibibilad. Yan. So yan ang problema ng agriculture, ika nga. Ang tanging biladan lang ng maraming magsasaka ay dyan sa highway, na kung saan nung nakaraan nga medyo pinagbawalan pa na magbilad. So mayroon akong malaking portion pala dito, dumapa na. Ayun. So dumapa na siya totally. Yan. So magapas na lamang po yan para maipakain sa manok. Yan. So yun po, yan ang problema ng ating agriculture. Yan, na kung saan sinasabi ko nga po, kaya tayo mayroon Department of Agriculture sa gobyerno. Bagamat nung nakaraan ay may pinasinayaan ng ating presidente na drying system o drying facility sa, kung di ako nagkakamali, ay sa Cotabato, so Mindanao. Pero hindi ko po ito madadala doon. Kung ipaparvest ko po ito at dadaling ko ng Mindanao ay napakalayo para doon ko po ito pa-dryer. So sana ay mapansin po talaga ang problema sa ating pagsasaka. Dapat po talaga may mga drying facilities ang ating Department of Agriculture para naman sana ang ating mga magsasaka kahit panahon ng tag-ulan ay talagang walang may lakas na loob na magpaani para agad-agad madadala to sa dryer. Oh, di po ba? Nang hindi naman po masayang ang mga palay tulad nito. Hindi lamang po ako nito ang nakakaranas ngayon. So sana nga ito, nakatayo pa naman sila. Sana pagdating ng next week ay umaraw na. So balikan po natin
Yan po talaga ang pangangailangan ng ating mga magsasaka, dryer, para sa panahon ng tagulan, dahil nga po tayo ay daanan din naman ng bagyo at ng habagat, ay may drying or drying facility po tayo para hindi nangangamba ang ating mga magsasaka na kahit sa panahon ng tag-ulan ay pwedeng i-harvest ng walang pangamba ang mga palay ng mga magsasaka. Yan. So ito ang aking palay. At medyo sumisilip-silip na rin ang panahon. Ma-harvest na po ito nang walang masyadong o gaanong pinsala. Yan. Bagamat kung tutusin, itong punla na titignan ko rin po ngayon ay pangalawang batch na. Dapat po sabi ko nga po magtatanim ako sa katapusan pagkaani po nito, pero hindi po, kasi yung una kong punla ay nabulok sa panahon ni sino ba to? Si Inting. Yan. Kay Inting nabulok ang aking punla at hindi masyadong tumubo. Pero pagkatapos naman po kay Inting, sumunod naman po to si Perdi kasama si Helen. So ang nangyari, ito naman po yung aking punla. Yun. At kahit papano, bagamat medyo kumpul-kumpul po sila dahil medyo kaunting anod, pero hindi naman po siya nabulok, tumutubo po siya. Hindi tulad nung una na talagang wala pang 20% ang tumubo sa kanya. Kaya inulit ko po siya, inararo ko uli, at yun, sinabugan ko siya uli ng panibagong punla. Yan, supposed to be sana ito marami naman, at yung iba tumutubo pa rin naman, kaya may laban po ito, kaya naman. Yan. So ito yung mga kaaro na kung saan ito ang problema ng magsasaka, na kung saan nalulugi po tayo ng milyon-milyon ika nga ang mga magsasaka. Yun. Ito naman po, nandito po tayo ngayon sa aking munting kakayahan, sa aking setup solar. Yan. Nung una, mayroon po akong solar. Yun. Kaso ang solar na yon, yan, ay medyo mahina siya sa aking experiment, kasi yung po akala ko basta may tubig pwede, pero hindi po pala. Yan po pala ay nakadepende pa rin sa ilalabas ng tubig at sa lawak ng sakahan. Yung 5,000 cubic meter ay hindi niya kayang patubigan kahit ilang araw, talaga mahuhuli, maiiwan siya sa kalahating hektarya. So ang nangyari, eto, nagpanibago po ako ng setup. So may panibagong setup po dito. Yan. 580 watts, tatlong piraso po yan na panel. Tapos nandito naman po yung ating makina. Ito po ang ating munting bahay kubo. Ginawa ko na lang po siya. Yung ilalim nitong solar ay ginawa ko na lamang po na kubo, pahingahan. So yan po ang solar, yan po sa ibabaw. Sayang din naman yung kakainin niyang espasyo, so ginawa ko na lamang po siya na pahingahan. So kapag panahon na nandito, may konting pahingahan, tapos lagayan ng mga abono, ng kung ano-anong mga abubot, ika nga. So ito naman po yung ating makina. Yan. Yan. So ang makinang ito ay maglalabas ng 25 to 30 cubic meter per hour. D3 na po siya. Dito na po yung kanyang improvised na ano to, anong tawag dito. Nandito po kasi yung aking ito ang switch itong solar. Yan. Yan. So dito po, ito lang naman, simpleng simple itong aking circuit breaker.
na kung kailangan ko siyang buhayin, i-on lang po ito tulad halimbawa. Yan. So mga kaaro, kahit ngayon na medyo makulimlim ang panahon, mayroon pa rin po siyang 49.5 volts. Yan. 49.5 volts. Makulimlim ang panahon pero maalinsangan. So mayroon pa rin siyang 49.5 volts. Yan. Kapag inon ko po ito, yan. Bagamat ayaw ko po sana magpatubig. Kaya sige, simple lang, kaunti lang. Pag inon po natin yan, isang pindot lang po ang magsasaka. Nananatili pa rin naman yung kanyang 49 volts. Yan. Yan. So, may tubig na po tayo. Yan. Kumukuha na po siya. So, ito po, ang solar na ito o ang makina na ito, yan po ay parang first gear pa lamang po niya. So, pwede po tayong mag-addition. Yan. So, mayroon po siyang plus. So, plus 1, plus 1, plus 1. Yan. So, kung maririnig po nyo, yan, yun po yung kanyang arangkada. So, may tubig na po yan. Yan. So, ngayon po mga kaaro ay makulimlim ang panahon. Pero, may ilalabas po tayong tubig. Yan, palakas na po yan kasi pinupuno po muna itong drum. Yan, kapag ayun na po siya. So, yan. So, papatayin ko na po muna uli kasi hindi ko kailangan ng tubig sa mga oras na. Yan. So, off. Minus. Off. So, off na muna. At dahil hindi nga natin kailangan, off na muna. At balik muna tayo dito. Yan. So, ganyan mga kaaro. Ito po. So, ito yung sinasabi ko. Na pagdating naman po sa panahon ng summer o walang tubig, pero kailangan mo ng tubig, ay may gagamitin po ang mga magsasaka na hindi ka na masyadong mangangamba na ang palayan mo ay natutuyo dahil sa wala kang pambili ng diesel. Hindi kaya dahil sa dami ng napibili mong diesel ay hindi mo na itutuloy ang iyong nasimulang pagtanim. So nalulugi po ang mga magsasaka. Yan. So sana kaya po tayo mayroong Department of Agriculture na ang secretary po niyan ay ang ating kagalang-galang Apo Lakay, BBM. Sana po suportado ko po ang inyong pangarap na magkaroon ng isang matatag na pagkain sa hapag-kainan. Isa po yan sa inyong mga wish nung inyong nakaraang kaarawan. Suportado ko po yun, kagalang-galang na Pangulo. Kaya ako sa aking sarili, ini-eksperimento ko itong ganitong klase ng setup, bagamat yan ay sponsor. May nagbigay lang po na nag-sponsor lang sa setup na yan. Tumutulong sa aking ika nga ay advokasya na mabigyan ng idea ang maraming magsasaka upang sa ganun kapag nagawa po yan ng maraming magsasaka ay hindi po tayo kapusin ng ating pangangailangan sa bigas. Yan po lamang ay kung talagang gusto nyo pong suportahan ang magsasakang Pilipino. Dahil din po yan, kapag naparami po namin ang aming mga produksyon, ay sigurado hindi po magugutom ang mamamayang Pilipino sa ating bansang Pilipinas. Yan. So, pag umunlad ang Pilipino, maunlad ang Pilipinas. So, yan po mga kaaro. Muli, isang pinagpalang umaga sa bawat isa sa atin. To God be the glory. Bye-bye.